Mainit na nga ang panahon, mainit pa ang ulo ng mga consumer dahil sa naglalakihang taas singil sa kuryente. Hindi naman daw nagbago ang pattern of consumption. Pero bakit OA daw sa mahal ang presyo? Ayan, mapapakamot ka na lang talaga sa ulo. Di ba, no, At Willard? makakapagpagkas ng bulsa dahil Oo. wala ng pambayad Ganun eh. talaga ang buhay. Oo, ngayong Mayo, hindi lang taas singil ang ininda ng publiko. May mga lugar ding nakaranas ng rotational brownouts. Bakit nga ba nagmahal na ang kuryente, nawawala pa? Kaya ngayong umaga, makakausap natin si Attorney Francis Saturnino Juan, Chairman and CEO ng Energy Regulatory Commission, para klaruhin naman kung ano yung sinisingil sa atin. Good morning po sa inyo, Chairman. Good morning, Willard. Good morning ma'am. po. Yes. Opo. So, ano po ba ang problema? Kasi sabi ko nga kanina, what's the fuss all about? Parang, syempre ayaw nating tumataas po ang singil sa kuryente, ano? Pero kung hindi naman maiiwasan, halimbawa, itong singil sa presyo ng gasolina, parang wala namang magawa dahil may paliwanag yung nangyayari na giyera sa Middle East. Apektado po ba nitong problema sa Middle East yung singil sa kuryente? Oo, naapektuhan tayo kasi malaking bahagi ng ating ginagamit na kuryente ay nililikha sa pamamagitan nitong mga imported na fuels. At kung magmamahal ito, magmamahal din talaga yung isisingil dahil yung ating pulisiya sa batas ay ipasingil natin base dun sa actual na cost o yung true cost. Wala kasi tayong subsidiya sa ating mga electricity rates. So, halimbawa na lang para po mas malinaw, ano? Para mas malinaw para sa nanonood sa atin. If I were consuming 10,000 pesos a month before this whole problem in the Middle East, today that would be how much? Kasi kung 10,000 ang iyong binabayaran na, so papatak ito nasa kung 10 piso per kilowatt hour. So i-divide lang natin yung 10,000 at ganoon yon. Pero kung magmamahal ng halimbawa piso, so yung 100 yung 10,000 na yan, mas magmamahal na talaga. Oo. So ano Kahit yan? pareho ang konsumo mo, mas magtataas na yung babayaran. Pero by percentage, do you have an idea, estimate kung magkano? Ang pagdating kasi sa percentage, depende pa yan sa utility natin. Depende yan sa buwan. Kaya mahirap talagang ipaliwanag yung paggalaw ng singilan kasi hindi uniform ang nagiging epekto niya sa ating mga iba't ibang consumers dahil sa mga pinagkukunan ng kanilang distribution utilities na So generation. every month, iba-iba ang basehan. Iba-iba ang nagiging singil nila dahil buwan-buwan din nagbabago yung gastos ng generation halimbawa na kakailanganin para masuplayan yung demand o yung pangangailangan ng mga consumers ng isang utility. Ano po yung realistiko na maaasahan po ng isang consumer? Halimbawa 10,000 a month, magiging 12. Oo, pwedeng hindi naman po ganyan. aabot ng 15. Oo. Pwede naman na hanggang dyan lang kung halimbawa ang paggalaw ay nasa piso lang per kilowatt hour magiging pagtaas. So magkakaroon ng ganyang epekto or percentage ng increase. Kailangan talagang paghandaan, ano? Oo. Oo, At, kasi oo. yung yung kuryente, yung refrigeration. Yes. Sa inyo pong pagkakalam, ano po ba ang pinakamalakas kumonsumo ng kuryente? Sa ating mga households, karaniwan, ito na yung mga air conditioning. Tapos yung mga ilaw naman, maliliit lang talaga ang konsumo, lalo't kung ang ilaw pa natin ay mga LED, so mas mababa ang konsumo niya. Ang sabi po nila, mas malaki ang konsumo ng heating, yung electrical na nag-iinit kaysa dun sa air conditioning. Tama Yes, po ba? oo, tulad ng mga plancha. So malaki din ang konsumo talaga niyan. Alam mo ba yon? Di mo alam Hindi, yon, ano? hindi. O Akala ko kami aircon mga lang babae, talaga, alam oo. namin. Mas malaki ang konsumo pag heat ang generation kaysa doon sa cooling system. Kahit malagusot-gusot na yung suot natin, okay na lang, ano? Makatipid lang sa kuryente. Ayoko, O kaya hindi mga pwede. Non-iron. Pero kailangan talaga paghandaan yung porsyentong yun na ganun din ang kailangang ikayod, hindi ba? O kailangang itabi mula sa ating budget. Pero Oo, Corina sa kuryente. Che, pagka gumagalaw ang presyo sa bago galawin ng halimbawa Meralco ang singil sa kuryente, dapat ho magpaalam, hindi ho ba, sa ERC?
Ito, meron kasi tayong mga mekanismo na otomatiko yung ating mga utilities na babago nila yung kanilang mga pass-through charges. Kasama dito yung generation, yung transmission kasi merong portion ng transmission nakabatay doon sa ancillary services. So buwan-buwan din nababago yan. At kung mababago naman yung generation charge, yung singil yan, mababago din ang system loss kasi doon naman nakabase rin ang system loss. Itong mga mekanismo na ito ay nagpapahintulot sa ating mga utilities na buwan-buwan ay i-adjust nila ang kanilang pass-through charges pero subject siya doon sa tinatawag natin na confirmation or post-audit na process. Okay. Yung Meralco po, hindi ba kasama ito sa mga gustong imbestigahan? Ano po ba ang pananagutan ng mga distributors na ganyan? Halimbawa, Meralco. Ang Meralco, ang kanyang obligasyon ay ipatupad yung singil na naaprubahan para sa kanya. Ito yung tinatawag nating distribution, supply, and metering. Kasi ito ay hindi nababago until magkaroon ulit ng rate case at magkaroon ng rate decision ng ERC. Pero yung mga gumagalaw naman, yung mga pass-through charges, kinakailangan ang Meralco ay susundin yung formularyo. At nakabatay dyan yung kanyang magiging dapat na isingil buwan-buwan. At kung magkakaroon naman ng findings during the confirmation na mayroong over or under recovery, dito ngayon pumapasok yung refund or yung collect. Ayun. Okay. So, is there any reason we should be doubting the the compliance to the formula of Meralco? Of course, ito ay minomonitor regularly ng ERC. Hindi lang ng Meralco, lahat din ng mga pass-through charges ng ating mga utilities. Buwan-buwan ay nagsusumiti sila sa ERC ng kanilang mga datos tungkol sa kanilang gastos sa pagbili ng kuryente, yung bill na natanggap nila mula sa NGCP at tinitingnan ng ERC kung tama yung na-calculate nilang rate para sa buwan na yon. Anong batting average, sir, ng Meralco? Tama ho ba ang kanilang calculation at magtalima sa formula? Oo, sa pag-aaral naman ng ERC, yung ginagawang monitoring niya, ay nasusunod naman yung formularyo. Ang talagang hindi maiiwasan ay yung magkakaroon ng over or under recovery. Kasi yung mga sinisingil niya on a monthly basis, ito ay nakabase sa formularyo na hindi talaga siya eksaktong magre-result to revenue neutrality for the utilities. Kaya't kakailanganin ng confirmation upang ma-achieve natin yung revenue neutrality. Kasi sa pass-through charges, hindi pwedeng kumita dyan ang mga utilities. Meron ho bang asahang refund anytime soon ang mga consumers? Pagdating sa Meralco, ito naman ibang klaseng refund. Ito naman ay tungkol ng siya ay nakapagpatupad ng mga distribution rates nung nakalipas na ilang taon na ang kanyang rates subsequently ay ikukonfirma ng ERC at kung doon sa confirmation ng ERC makikita na mayroon siyang dapat na isauli, ito ay ipasasauli sa Meralco. And right now, may nakapending sa ERC na around 9 billion for refund. So, ang gagawin na lang ng ERC dahil katatapos lang ng mga proceedings ay i-evaluate at didesisyonan ito. At kung sakaling ito nga ay mapagbigyan, magre-resulta ito ng refund, another refund of 9 billion. 9 billion? Yes. Over what period of time? Ito ay over 36 months yung kanilang kahilingan. 9 billion refund over 36 months ay nakaambang na. Yes. Kailan, sir, kailan pagdidesisyonan ito? Ito ka ang pinag-aaralan namin and we will act soon kasi nga ang gusto natin ay makahanap ng kung anong pamamaraan para ma-mitigate yung singil ng ating mga distribution utilities, lalo na ang Meralco dahil malaki ang kanyang customer base. Sa palagay po ba ninyo, kailangan na rin ng subsidiya mula sa gobyerno or intervention of some kind, taxes, etc.? Maraming mga panukala, isa nga dito yung bawasan, yung buwis para makababa dahil malaking epekto rin ng buwis na sinisingil tulad nung sa value-added tax. Mayroon din na mga ibang mandated charges na po pwede rin pag-aralan kung imbis na ang mga ratepayers ang sasalo nito, pwede naman din na
taxpayers through the national budget. So tulad nung sa Lifeline, tulad nung sa senior citizen. So ito ay batay na doon sa magiging pag-aaral ng ating mga economic managers. Kasi may cost naman ito na sasaluhin ng gobyerno and sila ang nakakaalam kung ito ay nararapat at kaya ng ating gobyerno. But would you recommend it? Kami bukas kami and we supported doon sa mga pagdinig sa Kongreso. We manifested our support doon sa pagbaba ng value added tax kasi tayo ay sumisingil nung maximum na 12%, samantalang yung mga ibang bansa sa karatig na bansa natin ay hindi ganoon kataas ang kanilang value added tax. Pagamat binubuwis din nila yung kanilang kuryente, hindi ganoon kataas. So ito po ba ang tanging dahilan bakit parating sinasabi pag nag-abroad tayo lalo na ang Pilipinas ang isa sa pinakamataas ang singil ng kuryente sa buong mundo Isa lang yan kasi ang talagang pulisiya kasi, yung ang nabanggit ko kanina, is i-reflect sa singil yung true cost. So, ibig sabihin, walang subsidiya sa kuryente, walang subsidiya sa fuel, kaya't ang talagang nakikita nating singil na binabayaran natin sa kuryente, ito talaga yung gastos doon sa pag-generate nito, pag-transmit nito, pag-deliver nito sa atin. Tapos, on top of that, meron pang mga mandated charges na buwis, meron pang local taxes. So, nandiyan na tapos yung social amelioration program tulad ng Lifeline. So, nakapasok lahat yan doon sa binabayaran natin as ratepayers. Ayun, nawala sa ibang bansa. Yes, oo. Kaya mahirap na ikumpara tayo. Hindi naman ibig sabihin na dahil mataas ang singil natin ay nagkaroon ng regulatory failure or merong mga nananamantala. So, hindi talaga kasi ito talaga yung singil. And on top of that, talagang may kataasan yung sa atin dahil di tulad ng ibang bansa, tayo ay archipelago. So, kailangan mo ng investment din sa ating mga transmission wires. Kailangan mo rin ng generation na dapat ay maitayo dun sa mga lugar na kakailanganin yung kuryente. So, ito yung mga factors na nakikita natin na nakapagpapataas talaga sa singil ng kuryente. Sa palagay po ba ninyo, huli na lang, tataas pa ulit? Ngayong buwan na to, dahil nga nakita natin itong May, ay nagkaroon ng mga red and yellow alerts, nakita natin na talagang sumipa hanggang maximum sa WESM o sa Wholesale Electricity Spot Market, sumipa hanggang 32,000 per megawatt hour. So, nakikita natin ito na magiging dahilan din kaya tataas. But in the following months, dahil pababa naman yung demand, ay medyo mag-iis na rin yung upward pressure para sa ating mga singil. Dahil magkakaroon na ng kaunting margin, lalaki yung margin between supply and demand, kaya magkakaroon ng kaunting pagbaba na sa presyuhan sa merkado. Ayun, ang talino ni Chairman. Naipaliwanag ni Chair kung bakit mataas pa rin yung singil ng kuryente. Kahit na supposedly, competitive dapat ang market, Chair? Oo, kung competitive, talagang sana, kung marami lang talagang supply, mas magiging robust yung competition dahil gusto mong makapasok, gusto mong ma-dispatch kung ikaw ang generator. So, i-offer mo yung pinakamababa mong singil. Pero kung ang supply natin ay kulang pa dun sa demand, talagang kumbaga, seller's market. So, pwede nilang i-offer hanggang maximum dahil kakailanganin talagang tumakbo kahit yung mga mas mahal na mga planta. But do we have enough supply? We have enough supply on paper, kaya lang hindi all the time available sila. Nagkakaroon tayo ng mga pagkakataon na yung mga planta bigla na lang nagkakaroon ng outage. So kailangan na rin na i-factor in itong regular na nakikita natin na outages ng mga planta doon sa ating pagpaplano ng ano ba dapat ang level ng supply na mayroon tayo sa ating power system. What will it entail? Like maintenance? Better maintenance? Better maintenance or additional capacities talaga. Kasi yung mga planta, kahit sige ka mag-maintain, pero kung talagang tumatanda na, and then nagiging less efficient, so mas nagmamahal pa na ituloy sila kaysa magkaroon na lang ng mga bagong kapasidad na papasok. Ayan. Nako. Sa gobyerno rin pala napupunta yung
taas ng singil ng kuryente natin dahil sa kung ano-anong mga fee, ano-anong mga taxes. Tapos no? sumasalo din tayo. Yeah, tayo ng rin mga ang consumer, sumasalo. No? oo. Because you wonder, bakit ang Pilipinas ang isa sa tanging napakataas ng singil sa kuryente? Ayan na po ang sagot. Maraming salamat po sa inyong panahon. ERC Chair Attorney Saturnino Juan. Thank you Maraming po. salamat, Thank you, friend. sir. Good morning.